Hey mga brods, kilala nyo ba? Ito pong si Tyler Bay. Yes, pag sinabi kasing Tyler Bay, Magnolia import agad. Pero may mga reports and rumors tayo na ito naman ang gustong kunin ng San Miguel Beermen. Yes mga kabrods, lang SMB ngayon. Kahit alam natin na nag-champion na ngayong All Filipino Cup, non-stop pa rin yan mga kabrods. Ganyan naman talagang SMB. Yan ang kagandahan sa kanila na gusto pa rin at itutuloy pa rin nila ang kanilang Grand Slam bid naman na gusto nilang gawin dito sa ating paparating na Governors Cup 2025 dahil import naman ang kanilang focus ngayon. Itong si Tyler Bay, kahit sabihin natin 6'7 listed height neto, mga kabrods, sinabi ko na rin ito, ang sukatan kasi sa PBA without shoes, yung ibang mga sukatan na ginagawa kay Tyler Bay with shoes yan. Kaya pag wala na itong shoes, 6'6 na ito mga kabrods. So pasok siya sa ating height limit sa ating paparating na Governors Cup 220-225. Pero itong si Tyler Bay, ito lang din naman ang isa sa mga naging kalaban din ni Benny Boatwright Jr. nung Commissioner's Cup 2023 to 2024. Di ba nga hot shots ang naging contender nun kung saan na kinalaban ng Magnolia ang SMB. So itong si Tyler Bay lang ang nagpapunta dyan sa hotshot simula noon na napunta sila ng championship round, at nung tinanggal naman nila si Bay sa mga sumunod na lang Commissioner's Cup and Governors Cup Import Conference mga kabrods, hindi na sila na pupunta ng championship round, kumbaga nagiging intro boys na ulit sila. Kaya ito pong si Tyler Bay, kung hindi ito kukunin ng hotshots, kukunin ito ng San Miguel Beermen. Pero pinag-iisipan din ito ng Beermen dahil ito ay kasalukuyang naglalaro so Homenetmen Beirut mga kabrods. Dito lang naman sa Beirut, Lebanon ito naglalaro mga kabrods. So ito nga, may kontrata pa siya dyan, pero mga kabrods, pwede namang i-buyout ito ng SMB and pwede na lang offeran ng malaki ito. Ang Beermen kasi, kung makuha nila ito pong si Tyler Bay, ang hotshots nga hindi ganun kaganda ng lineup na ipalagay niya sa championship round. Paano pa itong SMB mga kabrods? Napakaganda ng lineup, kaka-championship lang. Di mas mapapadali kay Tyler Bay ito, di ba mga kabrod? Ang maganda kasi kay Tyler Bay, mataas tumalon, magandang rebounding skills nito, magandang scoring skills din naman nito dahil kayang pumukol ng tres, kayang pumukol ng jumper, magandang footwork sa ilalim, kayang offensive rebound, defensive rebound, napaka-athletic mga kabrods. Wala ka nang hihingilin sa import na ito, tutulungan mo na lang mga kabrods. And former NBA G League champion din ito and Israeli League top scorer ito noong 2023 sa Ironi Nez Ziona. So malakas itong si Tyler Bay mga kabrods, kaya jackpot nga ang hotshots dito dati noong 2023. Kaso hindi naman siya natulungan ng hotshots para makapag-champion, di ba mga kabrods? So sayang. So kung ang SMB naman talagang seryoso kay Tyler Bay, may paglalagyan sila sa Governors Cup mga kabrods. So isa ng SMB sa mga super team or powerhouse team next season kung makuha nila ito pong si Tyler Bay. Alam naman natin na ang dami na nating mga reports and rumors na mga import list na kukunin ng SMB. Yan naman ay mga reports lang mga kabrods. Marami yan sila na pwedeng pagpilian. Alam naman natin ng SMB, hindi naman ito nag-i-stick sa one import lang sa isang conference, di ba? Lagi silang nagpapalit ng mga 3-4. Pero sa lahat-lahat naman, ito pong si Tyler Bay ang may potential na pwedeng maging stick import ng SMB. Kumbaga ito na ang kanila magiging stable import for the rest of the conference. Kaya malakas itong si Bay. Ang SMB na lang ang bahala sa kanya mga kabrods kung paano i-maximize ang talent nito dahil kaka-champion na ng Beermen. Kaya ikaw mga brods, Tyler Bay to SMB, mas mapapalakas ba niya ang SMB at dapat bang ito ang kunin ng Beermen? Kaya komenta mo lang mo dito mga brods at isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Alam naman natin na ito pong si Rondae Hollis Jefferson, ang former NBA player na matagal ng champion import ng TNT Tropang Giga, pero tinatanong nila, pwede ba ito sa Barangay Ginebra, San Miguel? Yes mga kabrods, pwede. Kasi naman kahit saan kupunan ka pa dito na maging import dito sa PBA, kahit anong team ka pa, pwede kang malipat sa ibang kupunan. Pero ang tanong,
papabayaan ba ito ng TNT Tropang Giga? Yes mga kabrods, ang dami kasing gusto nang sumubok ng ibang import naman dito sa Ginebra dahil palagi na nga lang daw si Justin Brownlee, pero 2 taon na rin kasing hindi nakakapag-champion si JB. Baka ito na yung panahon para palitan siya at subukan naman yung iba, di ba? Why not mga kabrods? Pero ito pong kay Rondae Hollis Jefferson to Barangay Ginebra San Miguel, possible ito mga kabrods. Siguro nga kung o-offeran ng Ginebra ng malaki, ito pong si RHJ, mas maganda at makukuha ito nila. Pero syempre yung respeto rin naman ni RHJ sa TNT, na siya naman din kasi yung naging 3-time PBA champion dyan simula 2023. Dito na nga nagsimula yung Grand Slam bid sana ng TNT, pero nabura nga kasi ng SMB ngayong All Filipino Cup. Tapos siya rin yung tinangal na 3-time best import of the conference since 2023 pa yan mga kabrods. Hindi yan nabubura rin ni Justin Brownlee, kaya gusto rin ng mga ibang Ginebra fans, parang gusto rin nila si RHJ. So ito nga pong Ginebra, napaka-deep na ng lineup nito. Paano pa kaya kung may RHJ ka pa dito? Dahil ito nga, si RHJ kasi 30 years old. Ito na kasi yung pinaka-peak ng prime niya mga kabrods. Well, si JB nasa 36. Medyo pabagsak na rin yung laro ni JB. Although okay naman, kayang-kaya pa. Pero ito pong si RHJ kasi, di hamak na mas magandang nilalaro nito sa panahon ngayon. Yes mga kabrods, pinaka-prime niya to Kaya ito, kung susubukan man ng Ginebrang kunin si RHJ, mga kabrods, para sa akin medyo malabo pa. Lalong-lalo na sila pa ang may hawak ng titulo sa Governors Cup 2025 ngayong next season na, mga kabrods, mahirapan silang makakuha naman si RHJ. Siguro nga kapag bumagsak na naman yung laro or hindi na naman nakakapag-champion or magpalit ng important TNT, dito nila pwedeng kunin ito pong si RHJ. Napaka-flexible na import kasi ito pong si Rondae. Bukod sa maganda na rin yung attitude, magaling pa. Yes, NBA player rin naman kasi ito. Grabe yung confidence level nito. Brooklyn Nets, Trailblazers, Raptors, and hindi rin naman siya basta-bastang NBA lang. One of the best and role player ng NBA ito. Ito pong si Rondae Hollis Jefferson. Kaya ganito na lang siya kagaling. Kaya ito, minamani na lang niya ito pong PBA. Kaya challenge din ito sa SMB kung talagang kakayanin ba nila si RHJ next season naman, dahil alam ko nga gusto na namang bumawi ng TNT Tropang Giga dito. Pero kung gusto namang palitan naman ng Ginebra ito pong si JB, siguro pwede naman din silang humanap muna ng iba dahil medyo malabo pa talaga mga kabrods itong pagkuha nila kay RHJ. Pero kung makuha nila, syempre lista mo na yung kampyonato sa Barangay Ginebra San Miguel dahil malakas din naman talaga ito pong si Rondae Hollis Jefferson. Pero ito, nasa 20% pa kasi yung chance dito. Lalong-lalo na ang TNT ay ito yung matagal nakaribal ng SMC management mga kabrods. Kaya kung gusto nilang kunin ito pong si RHJ, maghihintay muna sila ng ilang panahon. Pero mga kabrods, kung offeran naman nila ito na malaki, why not? Baka masilaw naman ito pong si RHJ. Kaya komento mo lang ako mo dito mga brods kung sa tingin nyo ba dapat na bang palitan ito pong si Justin Brownlee, or why not subukang offeran si RHJ kahit medyo malabo ang chance, or humanap na lang ng mga ex-NBA player na bata pa mga kabrods para sa Barangay Ginebra San Miguel ngayong Governors Cup 2025. Kaya komento mo lang mo dito mga brods at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Gangs Basketball. Yun lang, I'm out.